Kung minsan ay pumapasok sa isip natin na gumawa ng masama kapag wala na talaga tayong ibang maisip na paraan para buhayin ang mga taong umaasa sa atin. Ikaw, naranasan mo na bang mawalan ng mahal sa buhay nang dahil sa kakulangan ng pera? Kung ganon mga kawana tales ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas ay siyang unang bumati kay Maribel pagpasok niya sa kanilang maliit na barong-barong. Ito ang nagsisilbing panghugas ng sugat, pangmumog, at kung minsan, pangalis ng lagnat, ang gamot ng mga dukha. Sa isang sulok, sa papag na kawayan na naglalangit-ngit sa bawat paggalaw, nakahiga ang kanyang amang si Mangkardo. Ang dating matipunong magsasakay, isa na lamang anino ng kanyang sarili. Ang balat ay kulay abo at ang paghingay mababaw at may kasamang tunog ng parang sipol. Anak, nakauwi ka na pala. Bati ng kanyang ina na si Aling Nena habang pinupunasan ng basang bimpo ang noo ng asawa. Ang mga mata nito ay namumugto, hindi lang sa puyat kundi sa walang katapusang pag-aalala. Opo, Nay. Kamusta po si Itay? Tanong ni Maribel habang inilalapag ang isang maliit na supot ng pandesal sa lamesa. Yun lamang ang nakayanan ng huling barya sa kanyang bulsa. Ganoon pa rin, inaatake na naman ng matinding ubo kaninang madaling araw. Halos hindi na nga makahinga. Sagot ni Aling Nena, ang boses ay garalgal. Yung doktor sa health center, ang sabi, kailangan talaga siyang madala sa ospital sa bayan. Kailangan daw masuri ang baga niya. Baka kung ano na yan. Napatitig si Maribel sa kanyang ama. Bawat pag-ubo nito ay parang may pumipiga sa kanyang puso. Naalala niya ang mga araw na buhat-buhat pa siya nito sa balikat. Tumatawa habang tinatahak ang pilapil pauwi mula sa bukid. Ngayoy, kahit ang pag-upo ay hindi na nito magawa ng walang tulong. Magkano daw po ang kailangan, Nay? Mahinang tanong ni Maribel kahit alam na niya sa sarili na anumang halaga ang sabihin ng ina ay katumbas ng isang bundok na imposible nilang akyatin. Nag-iwas ng tingin si Aling Nena. Huwag mo nang isipin yun, anak. Magagawa na natin ang paraan. Ngunit alam ni Maribel ang ibig sabihin ng paraan ng kanyang ina. Mangungutang na naman ito sa mga kumare, sa tindahan ni Aling Puring, sa kung sino mang mahabagin. At sa bawat utang, kasama nito ang tingin ng awa at kung minsan, panghusga. Hindi po, Nay. Sabihin niyo po sa akin. Pilit ni Maribel. Bumuntong hininga ang matanda. Ang sabi ng doktor, para sa mga test pa lang, baka umabot ng 3 hanggang 5,000. Higit pa kasama doon ang gamot at kung sakaling kailanganin siyang i-confine. 5,000 para sa kanila. Ang halagang iyon ay katumbas na ng 1 taong kita. Ang kita ni Maribel sa paglalabada ay sapat lang para sa 1 kilong bigas at itlog sa isang araw. Ang ina naman niya ay tumatanggap ng paminsan-minsang tahiin, pero mas madalas ang walang kita kaysa sa meron. Kinagabihan habang mahimbing na ang tulog ng kanyang mga magulang, lumabas si Maribel at umupo sa isang malaking bato sa kanilang bakuran. Dito sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinanaw niya ang malaking bahay sa itaas ng burol, ang bahay ni Don Ricardo. Matagal na niyang naririnig ang mga bulungan tungkol sa matandang biyudo. Mayaman, malungkot, at mapagbigay sa mga batang babae. 1 linggo na ang nakalipas mula noong magkasalubong sila sa palengke. Naglalako si Maribel ng kakanin na gawa ng kanyang ina. Magkano ang isang bilaong puto, ineng? Tanong ng matandang may makapal na salamin at buhok na halos puro puti na.
50 piso po. Magalang na sagot ni Maribel. Kumuha ito ng 100 piso. Heto, sayo na ang sukli. Bago umalis, tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. May tsura ka, bata. Sayang at naghihirap ka. Kung kailangan mo ng tulong, alam mo na kung saan ako hahanapin. Noon, isinantabi niya ang mga salitang yon. Ngunit ngayon, sa desperasyong nararamdaman, ang mga salitang yon ay umalingaw sa kanyang isip na parang isang imbitasyon. Isang maruming imbitasyon. Kinabukasan, hindi na pumasok sa labada si Maribel. Nagsuklay siya ng maigi, hiniram ang pinakamatinong bestida ng kanyang ina at inilakbay ang daan paakyat sa burol. Bawat hakbang ay parang may bigat na kadena. Bawat tapak ay isang pagtalikod sa dignidad na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang tarangkahan ng mansyon ay bumukas na parang bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin. Sinalubong siya ng isang kapitbahay at dinala sa isang salas na mas malaki pa sa buong bahay nila. Nakaupo si Don Ricardo sa isang silyang balat, may hawak na kopita ng alak. Alam kong darating ka, sabi nito, hindi man lang nag-abalang tumayo. May ngiti sa mga labi nito na hindi kayang umabot sa mga mata. Anong kailangan mo, Maribel? Nanginginig ang mga kamay ni Maribel. Ang tatay ko po may sakit. Kailangan po namin ng pera para sa ospital. Tumango-tango ang matanda na parang inaasahan na ang sagot na yon. Magkano? 5,000 po. Halos pabulong na sabi niya. Tumawa si Don Ricardo, isang tawang walang saya. 5,000? Maliit na bagay. Kaya kitang bigyan ng higit pa dyan. 10,000? 20,000? Sabihin mo lang. Itinuro nito ang katabing upuan. Maupo ka, mag-uusap tayo. Ang pag-uusap na yon ang simula ng lahat. Walang marahas na nangyari, walang sapilitan. Ngunit sa bawat salita ni Don Ricardo, sa bawat alok, nararamdaman ni Maribel ang dahan-dahang pagkatanggal ng kanyang pagkatao. Ang usapan ay simple lang. Bibigyan siya nito ng pera. Hindi bilang utang, kundi bilang tulong. Ang kapalit, ang kanyang oras, ang kanyang pagsama, ang kanyang kabataan. 2 beses sa isang linggo, sabi ng matanda. Susunduin ka ng kotse ko sa kanto. Kakain tayo sa labas, sa syudad. Gusto ko lang ng kasama. Isang magandang kasama. Naiintindihan ni Maribel ang hindi sinasabi ng matanda at sa larawan ng kanyang amang hirap na huminga, pumayag siya. Umuwi si Maribel ng araw na yon na may 10,000 piso sa kanyang bag. 10 tigi 1,000 na parang mga nagbabagang uling sa kanyang palad. Anak, saan naman galing to? Gulat na tanong ni Aling Nena nang iabot niya ang pera. Nagbigay po ng cash advance ang amo ko sa labahan. Nay, alam daw po niya na kailangan natin. Pagsisinungaling ni Maribel, umiwas ng tingin. Ipatingin na po natin si tatay. Ang kasinungalingan ay matamis sa simula, lalo na nang makita niya ang pag-asa sa mga mata ng kanyang ina. Nadala nila sa ospital si Mang Cardo. Tuklasan na may tubig sa baga nito at malalang pulmonya. Kinailangan nitong manatili sa ospital sa loob ng 1 linggo. Ang 10,000 ay mabilis na naubos, ngunit sa tuwing mangangailangan sila, may tulong na dumarating mula sa amo ni Maribel. Nagsimula ang kanyang dobleng buhay. Sa umaga, isa siyang mapag-arugang anak sa ospital. Nagpupunas sa kanyang ama, nagpapakain at nagbabasa ng dyaryo para dito. Sa gabi, 2 beses sa 1 linggo, sumasakay siya sa isang itim at makintab na kotse. Dinadala siya ni Don Ricardo sa mga mamahaling restaurant kung saan ang 1 plato ng pagkain ay katumbas na ng 1 linggong budget nila. Binibilhan siya ng mga damit na hindi niya kailanman pinapangarap isuot. Bagay sa'yo ang pula,
Maribel, sabi ni Don Ricardo isang gabi habang isinusukat sa kanya ang isang eleganteng bestida. Lumalabas ang ganda mo. Ngumiti lamang si Maribel, isang ngiting hindi abot sa kanyang puso. Habang nasa loob ng magagarang lugar na yon, ang isip niya ay nasa simoy ng alkohol sa ospital at sa pag-ubo ng kanyang ama. Wala siyang pakialam sa mga pagkain o sa mga damit. Ang tanging nakikita niya ay ang mga perang papel na katumbas ng mga ito. Perang pambili ng gamot, pambayad sa doktor, pambuhay sa kanyang ama. Hindi nagtagal, nagsimulang mapansin ng mga tao sa kanilang baryo ang pagbabago kay Maribel. Aba, nena, gumaganda yata yung buhay nyo. Puna ni Aling Puring, ang may-ari ng tindahan, na minsang mamili si Aling Nena. Nakita ko si Maribel noong isang araw. Ang ganda ng suot, mukhang mamahalin. Binigyan lang ng dati niyang amo sa Maynila. Nagbabakasyon kasi. Palusot ni Aling Nena. Kahit sa kaloob-looban niya ay nagtataka na rin siya. Ang mga bulungan ay unti-unting lumalakas, nagiging halinghing ng mga tsismis na kumakalat sa kanilang maliit na komunidad. Nakita daw ni Cardo na sumakay si Maribel sa isang magarang kotse sa kanto. Sabi naman ni Tasing, nakita niya sa bayan, kasama ang isang matandang mayaman, si Don Ricardo yata. Nako, kaya naman pala nakakabayad sila sa ospital eh. Nagbebenta na pala ng aliw ang anak ni Nena. Ang mga salita ay parang mga punyal na sumasaksak di lang sa likod ni Maribel, kundi pati na rin sa buong pamilya niya. Isang araw habang naglalakad si Aling Nena pauwi, naharang siya ng isang grupo ng babae sa may poso. Hoy, Nena, kamusta ng anak mong bayaran? Mapang-uyam na sabi ni Letty, pinakatsismosa sa kanilang lugar. Natigilan si Aling Nena. Anong sinasabi mo, Letty? Respetuhin mo naman ang anak ko. Respeto? Paano namin respetuhin yan? Kinakama na yan ni Don Ricardo para sa pera. Akala nyo ba hindi namin alam? Ang buong baryo, alam na ang kalaswaan ng anak mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Aling Nena. Hindi siya makapagsalita. Tumakbo siya pa uwi. Daladala ang kahihiyan at ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Inabutan niya si Maribel na naghahanda ng pagkain. Maribel! Sigaw niya. Nanginginig ang buong katawan. Totoo ba? Napalingon si Maribel. Baka sa mukha niya ang gulat at takot. Ang alin po, Nay? Ang sabi nila. Sabi ng buong baryo na pumatol ka sa matanda kay Don Ricardo na ibinenta mo ang katawan mo para sa pera. Anak, sabihin mo sa akin. Magsinungaling ka. Sabihin mong hindi totoo. Umiiyak na pakiusap ng ina. Hindi na nakasagot si Maribel. Ang kanyang pananahimik at ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata ang naging kumpirmasyon. Hayop ka! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maribel. Di pisikal na sakit ang naramdaman niya, kundi ang sakit ng pagkasira ng tiwala ng kanyang ina. Anong ginawa mo sa atin, Maribel? Sinira mo ang pangalan natin. Ang dangal na tanging yaman natin. Ipinagpalit mo sa pera. Hindi kita pinalaki para maging ganyan. Sa gitna ng sigawan, lumabas mula sa silid si Mang Cardo. Hirap man ay nagawang tumayo. Inaalalayan ang sarili sa dingding. Nakalabas na siya ng ospital ngunit mahina pa rin. Anong kaguluhan to, Nena? Tanong niya, ang boses ay mahina. Itong anak mo, Cardo. Humahagulgol si Aling Nena. Tingnan mo, ang perang ipinanggamot sa'yo. Galing sa maruming paraan. Galing sa pagbebenta niya ng sarili niya. Ang tingin na ibinigay ni Mang Cardo kay Maribel ay mas masakit pa sa sampal ng kanyang ina. Walang galit, walang sigaw, tanging malalim na lungkot at pagkadismaya.
Parang sinasabi ng mga matang yon, "Bakit anak? Hindi itong kailangan ko." Gumuho ang mundo ni Maribel. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang lahat ng tinis niyang pandidiri sa sarili ay nauwi sa kahihiyan para sa pamilyang sinubukan niyang iligtas. "Hindi ko na kayang tumingin sa mga kapitbahay, Cardo," sabi ni Aling Nena kinagabihan habang nasa loob sila ng kanilang silid. "Hindi ko na kayang lumabas ng bahay na to. Ang anak natin, sa puta." Narinig ni Maribel ang lahat mula sa labas ng kwarto. Bawat salita ay isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan tumigil ang pag-ubo ni Mang Cardo. Tumigil din ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay hindi na kinaya ang dagdag na bigat ng kahihiyan at kalungkutan. Namatay si Mang Cardo hindi dahil sa sakit sa baga, kundi dahil sa isang pusong sinira ng katotohanan. Sa burol, walang halos nakipaglamay. Ang mga dating kaibigan ay nag-iiwasan ng tingin. Ang mga bulungan ay mas malakas pa kaysa sa mga dasal. Si Maribel nakaluhod sa tabi ng kabaong, parang isang estatwang walang buhay. Ang kanyang mga luha ay natuyo na. Ang natira na lang ay isang malawak na kawalan. "Kasalanan mo to," sabi ni Aling Nena. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Pinatay mo ang tatay mo." Pagkatapos ng libing, pinutol ni Maribel ang lahat ng koneksyon kay Don Ricardo. Hindi na niya sinasagot ang mga tawag nito. Isang araw, dumating ang kotse nito sa tapat ng kanilang bahay. Si Don Ricardo mismo ang bumaba. "Maribel, anong nangyayari sa'yo?" tanong nito. Lumabas si Maribel, dala ang isang kahon. Ibinalibag niya ito sa paanan ng matanda. Laman nito ang lahat ng damit at alahas na ibinigay sa kanya. "Tapos na tayo," matigas na sabi ni Maribel. "Huwag na kayo magpapakita sa akin kailanman." "Pero may usapan tayo," giit ng matanda. "Wala na akong pakialam sa usapan. Umalis na kayo. Isang kang demonyo. Sinira mo ang buhay ko," sigaw ni Maribel. Umalis si Don Ricardo. Baka sa mukha ang pagkainis. At si Maribel naiwang mag-isa kasama ang mga piraso ng kanyang basag na buhay. Ang mga sumunod na buwan ay isang uri ng impyerno sa lupa. Ang ina niya ay halos hindi siya kinakausap. Kung magsalita man ito, puno ng panunumbat. Ang mga kapitbahay ay hayagang tinuturo siya at tinatawag na Kerida ng matanda. Upang mabuhay, bumalik si Maribel sa paglalabada. Pero doble ang hirap. Ang mga dating ipapalabas sa kanya ay ayaw na. "Nako, baka mahawa pa kami sa dumi mo," sabi ng isa. Tiniis niya ang lahat. Nagtrabaho siya sa bukid, nagbuhat ng mga sako ng palay. Gumawa ng kahit na anong trabahong pisikal na maaatim niya. Gaano man kababa ang bayad. Gabi-gabi, umuwi siyang pagod na pagod ang katawan at kaluluwa. Inilalagay niya ang kaunting kinita sa mesa at kinukuha naman ito ni Aling Nena ng walang imik. Isang gabi, hindi na nakatiis si Maribel. Lepitan niya ang kanyang ina na nagtatahi sa ilalim ng liwanag ng gasera. Lumuhod siya sa harapan nito. "Nay, patawarin niyo po ako." Umahagulgol siya. "Alam ko pong nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pero Nay, ginawa ko lang naman po yun dahil akala ko wala nang ibang paraan. Para kay Itay. Nay, parang awa niyo na. Kausapin niyo na po ako. Hindi ko na po kaya." Tinigil ni Aling Nena ang pagtatahi. Matagal itong tumitig sa anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ni Maribel ang pamilyar na lambot sa mga mata ng ina na nababalutan pa rin ng sakit. Hinawakan ni Aling Nena ang pisngi ni Maribel. "Ang tatay mo, bago siya nawala, may sinabi siya sa akin." Nabasag ang boses ng matanda. "Patawarin mo na si Maribel, Nena.
Sabi niya, "Naging mahina akong ama. Hindi ko na ibigay ang pangangailangan niyo. Kaya napilitan siyang gawin yun. Hindi ikaw ang pumatay sa kanya, anak. Ang kahirapan. Ang kahirapan ang pumatay sa tatay mo." Sa mga salitang yon, niyakap ng mag-ina ang isa't isa. Ang kanilang mga luha ay nagmistulang ilog, naghugis sa lahat ng sakit at galit, at panunumbat na namagitan sa kanila. Doon nagsimula ang tunay na pagbabago ni Maribel. Hindi na lang siya nagtatrabaho para mabuhay. Nagtatrabaho siya para patunayan ang kanyang halaga. Una sa lahat, sa kanyang sarili. Ang maliit na naipon nila mula sa kanyang mga pinagpaguran ay ginamit nilang puhunan. Nagsimula silang magluto at magbenta ng mga ulam sa harap ng kanilang bahay. Si Aling Nena ang tagaluto, si Maribel ang tagatinda at tagahatid. Sa simula, iilan lang ang bumibili. Ang iba, dumadaan lang para mangutya. "Magkano ang kaldereta? Kasing presyo ba ng isang gabi?" Hindi sila pinapansin ni Maribel. Sa bawat masakit na salita, ang isinasagot niya ay isang pilit na ngiti at mas masarap na luto ng kinabukasan. Dahan-dahan sa paglipas ng mga buwan, napansin ng mga tao ang kanilang tiyaga. Ang kanilang maliit na karinderya ay dinarayo hindi lang dahil sa tsismis, kundi dahil sa masarap at murang pagkain. 5 taon ang lumipas. Ang dating barong-barong ay isa ng maliit ngunit malinis na bahay na may karinderyang nakakabit dito. Si Maribel, hindi na ang dalagang puno ng takot at kahihiyan, kundi isang babaeng may lakas ng loob na humarap sa kahit na sino. Ang kanyang mga kamay na dati hinahawakan ng isang matandang estranghero ay kalyado na ngayon sa pagbubuhat ng mga kaldero at pagsusukli ng barya. Mga kalyo ng dignidad at pagsisikap. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga upuan, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumaba mula rito si Don Ricardo. Mas matanda na ito, mas kuba, at naglalakad ng may tungkod. Napatingin ito sa karinderya at sa signboard na nakasulat, "Nena's and Maribel's Eatery." Nagkatinginan sila ni Maribel. Walang salitang namutawi, ngunit sa mga mata ni Maribel, wala nang takot, wala nang galit, tanging isang tahimik na pagkilala sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay na matagal na niyang isinara. Tinalikuran niya ang matanda at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Umalis din ang kotse, pagkaraan ng ilang sandali. "Sino yun, anak?" tanong ni Aling Nena mula sa kusina. "Wala po, Nay," sagot ni Maribel habang pinupunasan ang isang lamesa hanggang sa kuminis ito. "Isang alaala lang po ang dumaan." Hinawakan niya ang perang kinita nila sa araw na yon. Ang perang ito, bawat sentimo ay malinis. Amoy pawis, amoy pagod, amoy sibuyas at bawang. Ito ang halaga ng kanyang pagbabago. Natutunan ni Maribel sa pinakamasakit na paraan na may mga bagay na hindi nabibili ng pera. Tulad ng dangal at respeto sa sarili. At ang tanging paraan para makuha ang mga ito ay ang pagharap sa bawat umaga ng may malinis na konsensya at mga kamay na handang magtrabaho. Gaano man kadumi o kakalyado ang mga ito dahil sa marangal na pagsisikap. Ikaw, ano ang natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago pang istorya.
Muli ay maraming salamat po at God bless us all.